Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Araw ng pagdedebosyon natin sa ating mahal na patron, San Pablo ng Cruz. At sa ating pagninilay, balikan natin ang narinig natin mula sa ating ebanghelyo mula kay San Lucas. Dito sinasabi sa atin kung papaanong ang ating Panginoong Hesus ay nagpatuloy sa kanyang pangangaral at pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa kanyang pangangaral, kasakasama niya ang kanyang 12 alagad at ilang mga kababaihan na mayroong iba't ibang kwento kung papaanong sila ay naging kasama ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. At binigyan ng pangalan ang ilan sa mga babaeng ito. Ibig sabihin, mahalaga ang naging papel nila, ang naging contribution nila sa misyon ng ating Panginoon. Nabagamat alam naman nating lahat na bilang Panginoon at Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang kanyang misyon kahit siya lang mag-isa. Hindi na niya kailangan kung tutuusin ang tulong ng iba. Pero sa pamamaraan ng ating Panginoon ng kanyang pangangaral, inaanyayahan niya ang bawat isa na maging kabahagi, kasama sa kanyang misyon. Tayo ang magkakasama, hindi ako. Para sa ating Panginoon, ang misyon na kanyang gagampanan ay dapat na maging misyon kung saan bawat isa ay nakikibahagi. Hindi inaangkin, hindi sinasarili ng ating Panginoon ang misyon. Mayroong pagbabahagi ng gawain sa bawat isa. Ang mga alagad ay kasakasama niya upang pagdating ng panahon na siya ay babalik sa Ama, ang mga alagad na ito ay isusugo sa iba't ibang lugar upang ipagpatuloy ang misyon na kanyang pinasimulan. Ang mga alagad ay gaganap ng mahalagang responsibilidad sa pagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon. Habang ang mga kababaihan gamit ang kanilang mga ari-arian ay tumutustos, tumutulong sa mga pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad. Magandang pagnilayan itong bahaging ito sapagkat mula sa mga hindi magandang pamumuhay, mula sa iba't ibang kwento ng buhay, sila ay inanyayahan at tinawag upang maging kabahagi sa misyon ni Jesus. Ang kanilang ari-arian ay hindi nila inangkin, hindi nila sinarili, bagkus ito ayon sa Ebanghelyo ay ginamit nila sa mga pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad. Malinaw na anumang biyaya na binibigay ng Diyos sa atin ay hindi dapat angkinin, hindi dapat sarilinin. Ito ay dapat ibinabahagi sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. At ito ang ginawa nitong mga kababaihan na ito na naging mga tagasunod ng ating Panginoon. At dahil sa kanilang pagbibigay at pagbabahagi ng kanilang yaman sa pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad, at hindi sila naging maramot sa pagbabahagi nito, naging kasama rin sila hanggang sa buhay na walang hanggan.
Kaya para sa mga kababaihan na ito, para sa mga alagad na pinili ng ating Panginoon, at para sa naging maraming mga tagasunod pa niya, ang paglilingkod at pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng pagtalikod sa sarili at pagbibigay importansya sa mga bagay na makadiyos. Kaya naman sa lahat ng ito, sila ay ginantimpalaan ng Diyos at sila ay kasama na ng Diyos sa Kanyang kaharian sa langit. Kung meron mang hindi nakasama, iyon ay dahil na rin sa Kanyang sariling desisyon at pagkakasala. Na bagamat nagkasala, mas pinili pa rin ang lumayo at tumalikod kaysa magsisi at humingi ng tawad. Kaya mga kapatid, pagnilayan nating mabuti ang napakagandang aral na ito ng ating Panginoon. Ang buhay natin sa mundong ito ay hiram lang, panandalian lang. Ang tunay na buhay ay nandun sa kabilang buhay, kasama ng ating Panginoon. Kaya gawin natin ang mga bagay na magdadala sa atin palapit sa Diyos, na kahit tayo'y mamatay, makakasiguro tayo na tayo ay papapasukin doon sa kaharian sa langit. Ang mga material na bagay, ang yaman, ang ari-arian ay ibinibigay sa atin para ibahagi at para makatulong sa atin sa pagpasok natin sa kaharian ng Ama. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang ito na tunay na pahalagahan ang mga bagay na makadiyos at hindi ang mga bagay na makamundo. Amen.